hindi ko kailangan. Kahit hindi ko talaga kailangan. Nung nagsabi siya na, lang, baka po may alam kang work. Kasi po, tawag dyan, parang yung kailangan na kailangan daw. Eh, may work siya nun. So, tinanong ko, di ba may work kayo, bakit naghahanap ka pa ng work? Kasi kailangan ko po kasi ng extra income. So, naano naman ako na, nagtatrabaho na to. Tsaka nakita ko naman po siya doon. Napakasipag niya, kaya ako nagustuhan ko siya kasi napakasipag niya, makita ko siya doon. So, tinulungan ko siya. Pinasok ko. So, ayan po. Good morning po sa inyo lahat. Good morning po. Andito na naman po ako. Welcome po kayo sa aking YouTube channel, Randy Channel. Paki-subscribe, like, and share, comment sa aking video upload, okay? Hayaan nyo muna batiyo kayo ng magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa inyo lahat. Sana po nasa mabuti yung kalagayan at malayo sa karamdaman. Lalo-lalo yung mga OFW natin dyan sa abroad, kumusta po kayo? Sana po nasa mabuti yung kalagayan at malayo sa karamdaman. Sana mga kayo pa na mo doon ron. Okay? So itong upload ko ay patungkol sa upload kong video upload ni Bonso Midit na live. Yung ang kanyang pamagat doon sa live niya, ako naman yung magkwento. Diba? So doon sa live niya, may kwento siya na, ayun nga, sa kanya, ay meron siya doon pinariringgan na sobrang minahal niya, kapo viewers. Itinuring niyang kapatid itong kaibigan niya na kinuha niya bilang isang di naman niya masabi lang na empleyado eh. Di naman niya masabi empleyado. Kasi naghahanap pa siya ng work extra. May work na pero naghanap pa rin ng extra work. At binigyan nga ito ni Midit ng work at ini-open niya sa mga admin ng community, ng Midit community, yung itong kaibigan niya na to. Tinuro niyang kaibigan, kapatid, at higit pa sa kapatid ang turing niya rito. At sa ng pamamasyal nila, ay siya ang gumagastos. So sa mga salita, nililibre niya to. Itong tinuring niyang kapatid or kaibigan. At bagamat maraming nagko-comment sa kanya na bakit pahila-hilata lang itong kinuha niyang kinuha niyang empleyado o kasama bilang kasama sa sa vlog ay ayun ay sabi niya sinaksak siya ng harap-harapan. Sino kaya to mga viewers kung tinutukoy niya? Na itinuro niyang kaibigan, kapatid, higit pa sa kapatid na turing niya, na kinuha niya. At ngayon ay parang hindi sila magkasundo, mga viewers ko. Dito yung tinuro niyang kaibigan o kapatid. Comment lang kayo dito sa aking video upload. Dito sa baba. Comment lang po kayo. At kung sino itong tinutukoy niya. Kasi hindi ko mahuli kung sino itong tinutukoy niya, kaibigan, kapatid. Marami naman siya naging kaibigan. Sino kaya doon? Na kanyang tinutukoy? Malupit naman, masyado. Sinaksak siya harap-harapan. Grabe. Di ba? Tapos meron pa siyang nasabi rito, mga viewers ko, na yung Jamdit Love Team ay wala na. Close book na ang Jamdit Love Team. O, di ba? So, nakakagulat na revelasyon ayon kay Bonso Midit na wala na pala yung Jamdit Love Team. At wag na tayo umasa na mayroon pang susunod na mga upload video ng Jamdit Love Team kasi close book na ayon kay Bonso Midit. Okay? Close book na. So, comment lang kayo kung sang-ayon kayo na mawala na yung Jamdit Love Team, mga viewers ko. Comment lang kayo dito sa aking video uploads. Comment ko dito sa video kung ano masasabi nyo na wala na pala yung Jamdit Love Team. Na isa rin akong tagahanga ng Jamdit Love Team. Okay? Kumuha ko ng video upload ni Bonso Midit. Ito,
Panoorin natin. Ito yung sabi niya sa kanyang live. Na magturo. Yan, di ba? O, wala talagang nagmamahal sa akin. Grabe. O, dapat ipagawa mo na doon sa kuya ni Edna Fabs Bunso. Kasi tag-ulan na Bunso. Tita, yung ulan, lilipas. Wala pa akong ipon para dyan. Tsaka na po, may mga pinapriority kasi ako ngayon. Soon po. Matatapos din ito. Yan, thank you so much po sa mga nag-sponsor, sa lahat ng communities ko, even dun sa mga independent po na nagsusupport sa akin up to now. Thank you so much po. Ang gratitude ko po sa inyo and ang pasasalamat, never pong mawawala. And lahat po ng naitulong niyo sa akin, kahit ano pa yan, financial, spiritual, yung nagpe-pray para sa akin, yung sinusuportahan ako sa pagmamarathon, yan. Sobrang grateful po ako sa inyong lahat. Thank you so much po. And I'll do my best to make you all happy. Yan. Hindi man ako perfect, and mag-isa man ako ngayon, I'll do my best to make you happy and proud. Yes. Sa mga projects na inaayos ko, sa mga ginagawa ko ngayon, yan, I'll make you all proud. Thank you, Tita Gia Rambulat. I love you. Display mo na mga bag mo, Bunso. Masira pag nakatago gaya sa akin. Kami nasira na bag. Yun nga po ang kinakatakot ko eh. Mahal na mahal ka talaga ng lola mo, Bunso. Kaya nga po eh. Alam nyo guys, alam nyo titas, mamis. Feeling ko talaga siya ang pinaka nagmamahal sa akin. Bakit? Mas updated pa siya sa inyo. Minsan nga, sa sobrang pagka-updated niya, kahit ako, sa kanya ko na lang din nalalaman yung mga bagay-bagay, di ba? Ay, may ganun pala. So, feeling ko talaga, mas mahal niya ako. Nakukonfirm ko na siya actually. Feeling ko siya talaga ang pinaka nagmamahal sa akin. Kasi, biruin mo ba naman? Araw-araw, binabatiin niya ako. Di ba dun pa lang eh, security. O, ano yan, pagmamahal, di po ba? Yung, tawag dyan, yung araw-araw, ikaw bukang bibig. Di ba? Pagmamahal din yun. Kaya, feeling ko talaga siya ang number one na nagmamahal sa akin. Hindi po kayo. Wala po dito. Wala sa mga founders, wala. Siya talaga ang number one. Like, number one na nagmamahal sa akin, grabe. Grabe talaga. Like, walang makakatumbas. As in, wala. Wala pong makakatumbas sa pagmamahal niya sa akin. Natatanging pagmamahal. Kahit yung pagmamahal ni Mama, hindi ni Mama kayang lagpasan yung pagmamahal niya sa akin. Iba talaga eh. Parang sa lahat ng pagmamahal na naramdaman ko, sa lahat ng nagmahal sa akin, parang yung sa kanya, yung talaga yung, ay, grabe itong pagmamahal na to, yung napaano, ay, eto na yung pagmamahal na sobrang inantay ko. Kasi, iba yung babantayan ka araw-araw, iba yung updated sa'yo lagi, lahat ng gagawin mo, hindi mo pa nagagawa. Alam niya na. So, ay, grabe. Sobrang na-appreciate ko po. Like, thank you so much. Grabe, thank you po. Thank you so much po na pinagtutuunan niyo ako ng pansin. Especially, biruin mo, sa araw-araw na ginawa ng mahal na Diyos, ako ang palaging binabanggit mo. Like, thank you so much. Grabe. Appreciated. Appreciated ko pong sobra-sobra. Like, napaka-grateful ko. I am so blessed. Yes. Magkakasakit yung Bunso kung hindi ka mababanggit sa isang, true, di ba, tita? Di ba si Mama, hindi ganyan. Kahit hindi niya ako mabanggit, hindi siya magkakasakit eh. Pero siya, magkakasakit siya pag kahit isang araw lang, hindi niya ako mabanggit. Ay, grabe, tatrang kasuhin. So, iba. Hindi niyo kaya i-reach yung ganong pagmamahal. Maging honest po tayo dito. Hindi niyo kaya i-reach yung ganong pagmamahal sa akin. Diba? Iba eh. Ibang klaseng pagmamahal. Diba? Like, kakaiba. Love na love ka nga, baby. Oh, Mami Chinky, ikaw, binantayan mo lang ako matulog nung may sakit ako. Siya, binabantayan niya ako araw-araw. So,
Malayo ka pa, Mami Jinky. Malayo pa yung pagmamahal mo sa akin. Ay, napakalayo pa sa kanya, Mami. Napakalayo pa. Grabe, grabe yung pagmamahal niya sa akin. Ay, walang makakatumbas. Grabe. Nakakabuang na pagmamahal, bunso. True. Kala siguro pag sinabing mahal, madadaan sa pera-pera eh. Ano po, pinagsasabi niyo po? Hindi ka po, bago ka lang po sa channel ko, mag-marathon ka muna po para updated ka din. Ninang pansit, be. Masabaw pa, be. Ganyan-ganyan ka mahal, be. Di na nga siya natutulog eh. Nangangayayat na nga, be. Guys. Pwede ko po kayo padalhan ng Gcash para naman habang binabantayan niyo ako nagsasnack kayo. Every minute, seconds, and hours. Day, night, nakabantay sa iyo bunso. Siya na talaga. Sana lang pawang katotohanan nila. Yan. Grabe. Basta yun lang. Yan lang po. Parang sobrang na-appreciate ko lang. Sobrang na-appreciate ko yung ganong pagmamahal. Diba? Kakaiba eh. Parang makakatumbas talaga. Kaya, thank you so much po. Hindi po ako nagagalit. Hindi po ako naiinis. I am so grateful. Grabe. Sobrang grateful po akong minamahal niyo ako ng ganyan. Thank you so much po. Baby, dapat logo may kasama para kasya siya. Para kasya siya. Yes po. Yan. Sabi ang caption ko dito, may kakwento ako eh. Para nag-distract ako. Pero, Mag-order na lang tayo. Mag-order na lang ako. Oo, order ka. Oo. ang mga marites, naghihintay ng kwento mo. Yes, eto na. Konti na lang. Ilang ba maraming tubig? Ang kwento ko po ay pinamagatang. Charis. Hindi po ako nakapag-ready para sa title. Hindi ako ganun katalino, guys. Para kahit title ay yung pag-anoan ko. Hindi ko naisip yan. Pala inisipan ko lang title kanina. Sorry, my bad. Next time, konti pa lang naman to. Pahapyaw pa lang. Pahapyaw pa lang. Pinamagatang may magbabalik na. Wala pong magbabalik Tita Palmero. Mila Palmero. Wala. Huwag po tayong mag-expect. Huwag tayong mag-assume para hindi tayo masaktan. Shout out Tita Mary Ann. I love you. Ito po ay para sa mga, bawal kasi ako magpangalan guys eh, especially ngayon. So yan, wala akong papangalan. This is for you. Yun po sa mga pinasok ko sa community para tulungan. At ang kwento kong ito ay para sa kanila. Ako naman ang magkukwento. Ang saya mo ngayon, Bon. So everyday po ako masaya. Lalo na ngayon. Malapit na. Bakit wala kayong upload ni Jamdit? Ulitin ko na naman po. Wala na pong Jamdit, guys. Close book na po ang Jamdit. So, wala na pong upload. Wala na po kayong makikita ang i-upload ko. So, yan. Kanta ka na lang ng aray. Aray. Naku. Basta huwag ka magbanggit ng pangalan, yung mga kinasuhan mo, binanggit mo kasi si Lola. Bunso, huwag kang magbanggit ng pangalan, yung mga kinasuhan mo, binanggit mo. Lola lang naman, napakarami pong Lola. Yes. Etong kwento na to ay para sa mga taong pinasok ko sa community. Itong kwento na to ay para sa mga taong tinulungan ko. Ang kwentong ito ay para sa mga taong pinagkatiwalaan ko. Ang kwentong ito ay para sa mga taong harap-harapang sinaksak ako. So, yan. Ako naman po ang magkukwento. Kasi parang nakakapagod eh. Nakakapagod kapag nakakapagod maging sobrang mabait kasi iniisip nila tanga ka.
yung sobrang ginawa mo ang best mo to protect them, to help them. Kahit hindi po ako naging perfect, no? Never ako naging perfect. May mga flaws ako. May mga imperfections ako. Pero never ko sila ginawa ng masama. Especially yung isa. Na, kwento ko na lang kung paano ko siya pinasok sa community. Kung paano ko siya tinulungan. Yan. Ang taong ito ay just nauwi na ako din sa sarili ko, promise. Promises. Yan. Ito po ay pinasok ko noong actually hindi ko naman kailangan. Hindi ko naman siya kailangan kasi kaya ko naman mag-isa. Kaya ko gawin ang mga bagay-bagay. Mag-isa. Kasi nasanay naman po ako nagyan, no? Kaso pinasok ko siya sa community para matulungan. Nung madaling araw nag-message siya sa akin na naghahanap siya ng work. So, yun. Parang naalala ko sa kanya yung sarili ko. Sinabi ko naman po to sa kanya. Sinabi ko naman to sa kanya na tutulungan kita kasi naalala ko sa iyo yung sarili ko. Alam mo yun, yung times na madaling araw na chat ako ng chat sa mga friends ko. Kasi diba, nakwento ko naman po sa inyo. Before, nag-ambassadress ako. Ambassadress sa sigarilyo, ambassadress sa alak. So, nung nag-message siya sa akin ng gano'n, kahit hindi ko kailangan, kahit hindi ko talaga kailangan, nung nagsabi siya na, lang, baka po may alam kang work. Kasi po, tawag dyan, parang yung kailangan na kailangan tao. Eh, may work siya nun. So, tinanong ko, di ba may work kayo, Bakit naghahanap ka pa ng work? Kasi kailangan ko po kasi ng extra income. So, naano naman ako na, nagtatrabaho na to. Tsaka nakita ko naman po siya doon. Napakasipag niya, kaya ako nagustuhan ko siya kasi napakasipag niya nung nakita ko siya doon. So, tinulungan ko siya. Pinasok ko siya sa community. Sabi ko, sige. Pero bago ko siya pinasok sa community, kinausap ko ang mga founders ko. Na may gusto pa akong tulungan kasi nakaka-relate ako sa kanya. Yung madaling araw maghahanap ka kung ano ang pwede mong trabaho makuha kasi kailangan na kailangan mo ng pera. Kasi nag-aaral ka, pinag-aaral mo ang sarili mo, tinutulungan mo pa ang magulang mo. So, sobrang relate po ako. Kaya sana payagan niyo po ako. Ang ipapasahod ko lang naman po is 350 kasi yun lang naman po ang kaya ko. Yun. Yan yun. Pumasok siya sa akin. Paki-confirm ha kung kung hindi totoo. So, yun. Pinapasok ko siya. Hindi ko siya tinratong empleyado. Hindi ko siya tinratong, nagtatrabaho sa akin. Tinrato ko siyang kapatid. Diba? Nakita niyo naman po yun. Minsan nga, nakukonsensya ako kasi parang mas tinatrato ko pa siyang kapatid kaysa sa mismong ate ko. Kaya every time na nakukonsensya ako, kaya every time na nararamdaman ko yun, pag nakikita ko ang ate ko, nilalabas ko siya, dinidate ko siya. Yan, sinama ko din siya sa Tagaytay. Para kahit pa paano, makabawi ako. So, yun. Never ko siya, kung never ako nagkwento, kahit mga mangis, magugulat sila sa ikukwento ko ngayon. Kasi never ako nag-open up sa mga ginagastos ko, never. Never po ako nagsumbat, never akong tawag dyan, yung pinagmalaki na, ganito, nililibre ko si ganito, ganyan. So, ayun, di ba, Kapo viewers? Talagang nakakagulat
na revelasyon ni Bonso Midit. Wala na pala yung Jamlit Love Team. Ngayon ko lang ito narinig dahil ngayon ko lang ito napanood yung kanyang live. Alam niyo mga kapo-viewers, kasi nakatutok ako ngayon dito sa amin, sa Metro Manila, sa Maynila, lalo na dito sa lungsod ng Maynila, sa pamumuno ni Mayor Isko Moreno. Suportahan niyo po mga viewers ko yung aking mga video upload patungkol dito sa pagpapaganda ni Mayor Isko sa Maynila. Ulit, yung kung tawagan ni Mayor Isko, Manila great again. Di ba? At pasensya na kayo, kaya ngayon lang ako nakapag-upload uli, nakapag-comment dito kay Bonso Midit sa kanyang live. Kaya kasi dito nga ako nakatutok sa amin, sa lungsod ng Maynila, na pinapakita ni Bonso ni Mayor Isko na yung kaano kadugyot ang Maynila at ngayon pinapaganda niya at nililinis niya ito. Mga kapo-viewers. Lahat na nakaambala sa bangketa, mga kapo-viewers, ay talagang pinapaalis niya at nililinis niya. Lahat ng mga vendors na nakaharang sa bangketa ay pinapaalis niya at bibigyan ng pwesto kung saan sila dapat para hindi sila yung pakalat-kalat kung saan-saan lang. Di ba, mga viewers ko? So, balik tayo kay Bonso Midit, kapo-viewers. Yun nga, yung revelasyon niya. Meron siyang kaibigan na matalik, tinuro niyang kaibigan at kinuha niya ito bilang isang empleyado at ayon nga sa kanya, hindi niya ito tinuturo na empleyado. Pero, ayon sa kanya, ay sinaksak siyang harap-harapan. Hindi ko mag-gets, mga viewers ko, kung sino itong tinutukoy niya. Di ba? Tapos itong revelasyon niya sa Jamlit Love Team ay wala na. Close book na, ayon sa kanya. O, di ba? Tayo mga viewers umaasa na magkaroon ng Jamlit Love Team. At tuloy pa rin yung Jamlit Love Team. Pero ayon kay Bonso Midit, close book na ang Jamlit Love Team. Ay wala na tayong aabangan pa ng mga susunod na kabanata sa Jamlit Love Team. O, di ba? So yun lang sa akin kapo viewers. Paalala ko lang ulit, baka may nanonood naman dyan sa aking video upload at hindi pa nakakapag-subscribe. Subscribe lang po kayo, like and share. Lalo na sa aking mga short video, mga viewers ko. Pakisubscribe lang po, like and share. Tapos dito sa mga upload video ko, patungkol dito sa amin, dito sa lungsod ng Maynila, na pamumuno ni Mayor Isko sa paglilinis niya dito sa amin, sa lungsod ng Maynila, pakisuportahan naman po, like and share, comment. Okay? Yun lang po. Bye! Ingat po lagi. Pagpalain po tayo ng may kapal.